Isang mapagpalang araw at magandang gabi sa inyong lahat, saan man kayong panig ng mundo nanonood. Luzon, Visayas at Mindanao. Maging mga masisipag nating OFWs na palaging nakaantabay sa bawat update ng ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para palagi kang updated sa bawat bagong upload. Walang iwanan dito mga kalingap. Sama-sama tayong lumalago, nagmamahalan at nagpapakumbaba sa mundong minsan ay puno ng ingay at panguhusga. Mega love shoutout syempre sa buong team Kalingap, sa mga viewers, sponsors at lalong-lalo na sa ating ama ng pagtulong, ang founder na sina Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob. Patuloy natin silang suportahan dahil araw-araw silang bumabiyahe, gumagastos ng oras at lakas para makapag-abot lang tulong sa mga kababayan nating kapos at nangangailangan. At siyempre, no skip ads muna tayo mga kalingap dahil bawat segundo ng panunod ninyo ay dagdag pondo para sa mga charity works na umaabot na kung saan-saan. Simula ng kwento. Ngayon, dumako na tayo sa tunay na dahilan kung bakit natin binuksan ang video na ito. Ang kwento ni Vians, ang batang puno ng pangarap, determinasyon, at hindi mawawala, pambabash. Marami siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang araw. At sa likod ng kanyang mga ngiti, sa likod ng mga episodes kung saan lagi nating nakikita ang sweetness nila ni Papa Ed, may mga sakit at bigat siyang pilit na binabaliwala. Sabi nga ng iba, kulang na lang ilang gamin ang pagmamahala nila. Totoo naman, kitang-kita sa mga vlog ni Kalingap Rob kung gaano sila kasinsira sa isa't isa. Pero sa mundo ng social media, kahit ang pinakamalinis na kwento, binabato pa rin ang duda. Kahit ang totoong saya, ginagawa ng issue. At kapansin-pansin, si Vians ang mas tinatamaan. Ang mga bashers, ang mga issue, at ang tamang pagpili ni Vians. Kahit napakaraming pumupuna, naninira, at nagpapasabog ng maling akala sa comment section, nananatili siyang kalmado. Ang desisyon niya? Hindi na lang magbasa ng comments. Hindi na lang pumansin ng negativity. Hindi na lang magpa-epekto sa basher. At ito ang tunay na dahilan kung bakit proud sa kanya sina Kalingap Rob at Papa Eds. Hindi dahil sa sikat siya, kundi dahil sa maturity na biira sa isang batang kasing edad niya. Habang nag-aaral siya, may negosyo pa siya, Velvet Box. Imbes na mag-back out, mas lalo pa niyang sinasabay ang pag-aaral at paghahanap buhay. Hindi biro iyon mga kalingap. Hindi lahat ng kabataan ngayon may ganitong disiplina. Kaya naman hindi katakataka na sunod-sunod ang blessings na dumarating sa kanya. Mga sitwasyong mas masakit pa sa bashing. Pero hindi dito natatapos ang kwento. May mga pagkakataon pa raw na pati mga kaklase niya, pati mga kaibigan sa personal na buhay na i-involve sa issue. Minsan, kahit simpleng pag-like o pag-mention, nagiging malaking usapan, na pag-uusapan kahit wala namang koneksyon. May mga nagsabi pa raw na ginagamit daw siya o may kung ano-anong iniisip na hindi naman totoo. At dahil dito, may ilan pang umiwas sa kanya. Kaya naman nalulungkot si Vians. Hindi lang siya ang nasasaktan, pati daw mga kaibigan niya nadadamay. At bilang isang mabuting bata, humingi rin siya ng paumanhin kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Napakabigat para sa isang batang sinisikap lang ayusin ang buhay at kinabukasan. Panig ni Kalingap Rob. Sa isang vlog ni Kalingap Rob, kinausap niya si Vians. Tinanong niya kung paano niya nalalagpasan ang mga issue, stress, at sakit. Sagot ni Vians, kapag alam kong masakit at hindi makakatulong, hindi ko na lang po binabasa. Deadman na lang po. At dito makikita ang tunay na tapang. Hindi palaging yung sumisigaw, hindi yung nakikipag-away, kundi yung kayang manahimik, tanggapin ang sakit, at magpatuloy na may mabuting puso. Mensahe ni Vians sa mga gumagawa ng issue. May simpleng pakiusap si Vians. Kung hindi niyo po alam ang totoo,
Sana huwag kayong manghusga agad. Huwag po sana kayong magsalita ng makakasakit sa iba. Isang mensaheng dapat ding marinig ng marami. Dahil hindi lahat ng nakikita natin sa video ay buong kwento. Hindi lahat ng galaw ay may mali siya at hindi lahat ng hindi magkasama ay nangangahulugang may problema. Mensahe para sa mga kalingap. Ngayon kayo naman mga kalingap. Ano ang masasabi ninyo? Tama bang ginawa ni Vians na huwag nang pansinin ang mga bashers? Tama bang mag-focus siya sa studies, negosyo, at sa mga taong nagbibigay sa kanya ng tunay na suporta? Comment your thoughts below. Para sa akin, tama at tama lang. Hindi lahat ng tao deserve ng paliwanag. At hindi lahat ng issue kailangang bigyan ng reaction. Mas mahalaga ang peace of mind, ang kinabukasan, at ang mga taong totoo